Yo, what's up kakamay? So, panibagong vlog na naman tayo ngayon. So, bago tayo tumungo sa pinaka-main vlog natin mga kamay. So, alam niyo na, ibang background natin ngayon. Gawa ng umuwi po kami sa home base dito sa Luciana. Gawa ng first day of school ni si Hana. At yun nga, baka pasensya na mga kamay. Baka may marinig kayo na background na tumatahol or nagmamayaw-meow. So, marami po kami pets dito. Aso tsaka pusa dito sa amin tsaka sa kapitbahay. So, anyways, si Japper mga men parang as early as now nag-announce na siya na by September mag-start na ng yung nila, baka may posibleng or possibility na mag-start ng challenge sila. Si Japper, si Louie TV, tsaka si Keeper Bros. So alam niyo na worth $10,000 ang challenge na yon. At yun ay pure vlog. So kabang-abang yun by next month. At alam ko naman na by September kasi bare months is maganda-ganda yung magiging RPM compared this month o mga previous month mga may. So ngayon yun, kabang-abang yun at antayin natin ang susunod na kabanata kasi syempre sinasabi na yung gawa nung para makapag-prepare na po silang tatlo sa pa-challenge kasi napakahirap po nun. Mahirap po i-achieve yung $10,000. At the same time, magre-review din tayo sa kanilang channel. Titignan natin percentage nila kung may chance pa sila makagraduate sa $10,000. So anyways mga may, dito na tayo sa pinaka-main vlog mga may. 5 days na natin dito na re-review yung Battle of Champions, yung Lucky Night. So yung siyam na contender dyan. At titingnan natin mga may yung kanilang performance as of now, August 14. At alam niyo naman na yung details is kinuha ko po sa kanilang channel. Tinotal ko po yun as of August 14. Tapos kanina actual revenue update na sa Pajabber Day 12. Kinuha ko rin po yun. At yun nga, kukunin natin lahat ng details mga may. At titingnan natin sa mga contenders ito kung sino bang may potential na makagraduate sa $3,000 at kung magkano ba talaga pwedeng makuha nila dito sa yung estimated revenue ba nila. At yung number 1 or yung top 3 siguro, titingnan natin kung magkano or hanggang saan potential na makuha na earnings mga may. So anyways mga may, umpisa natin syempre, magbabase tayo sa ranking ni Japper at lahat ng details is mapapanood niyo po sa ating screen para masundan niyo po ang aking sinasabi. So, ngayon mga may, yung number 9, walang iba kundi si Mercy Perez Official, si Ka-Shortage. So, meron siyang subscribers count na 5.7k. So, nakapag-vlog na po siya ng 28. So, halos 2 vlogs a day po si Ate Mercy. So, ang views count niya po is pumalo lang po ng 24,095. So, kada vlog po niya, nag-average lang po siya ng 860. So, hindi po halos pumapalo ng 1,000 kung i-average natin. So, pag kinuha natin total estimated revenue niya, that's around $45.78 mga may. So, yung RPM dito mga may, binis ko na lang based sa takbo ng channel nila. So, magkakaiba po sila mga may. So, ngayon, yung day 11 na revenue ni Ate Mercy, bumala na po ng $58. So, kanina sa day 12, nakakuha na po siya ng $62. So, ngayon, ang naging niya lang po dun is $4. So, sobrang layo po sa 100 na minimum. Dapat meron na silang 1-2. So, sobrang milya-milya po ang layo ni Ate Mercy sa minimum. So, nag-average lang po si Ate Mercy sa 12 days na yun na span ng 5.17 daily po. So, pag yan mga kami, nagtuloy-tuloy hanggang sa katapusan, August 31, pwede siyang kumita ng potential earnings na $160.17. So, pag kinonvert mo natin yan sa Philippine Peso, that's around 9,107.08 sa 56.86 na palitan mga may. Lumalaki ngayon dollar mga may. So, kay Ate Mercy mga may, pure vlogs, maganda na po yan sa small YouTuber. Pero kung compare mo yan sa total na earnings na nakuha niyan dun sa pa-challenge sa 8 Bulaga mga may, mas malaki po sa 8 Bulaga kasi yun nga, sinabi ko po sa inyo na kasama po din works. Dito pure vlogs po mga may. So hopefully mga may, mas tumaas pa kasi meron pa pong 16 days or 17 days na remaining. Baka masuportahan po si Ate Mercy at alam niyo naman po, marami po siyang na-vlog mga may. Hindi na po biro yan, 2 vlogs a day. So anyways mga may, ito, dadako na tayo sa number 8. Si Niknika TV, si Kaniknik. Meron na siyang subscribers count na 31.2k.
So nakapag-vlog na po siya ng 26. So halos 2 vlogs din si Nika. So ang total views niya po is kumala na po ng 93,656. So nag-average po siya ng 3,600 o 3.6k per vlog sa 26 na yun. So ang total estimated revenue niya based sa natin sa RPM is $177.95. So estimated lang po yan. So sa day 11 nakakuha na siya ng 109. Tapos sa day 12 nakakuha na siyang 129. So nagkaroon to ng glitch mga may nung nakaraan. Parang nagbawas. So ito na lang po na nagain niya. $20 na lang po dun sa 1 day na interval. So nag-average po si Nika ng 10.75 per day dun sa 12 days mga may. Napakababa. So sobrang layo din mga may. Pag yan nagtuloy-tuloy, $10 ng $10 hanggang sa katapusan, pwede siyang makakuha ng revenue na estimate na $333.25. So pag convert natin yan sa Philippine peso, that's around 18,948.60 pesos. So not bad mga may. As a small YouTuber, alam ko si Nika hindi po basta-basta nakakasahod ng ganyan kasi yung 300 plus na mga may, mahirap na po i-achieve yan sa tulad namin, honestly speaking. So kahit din kay Nika. So maganda na po yan na revenue sa Pure Vlogs po. So ngayon, dadako tayo sa number 7. Si Kabangas Vlog mga may, si Bay. So meron siyang subscribers count na 10.2k. So nakapag-vlog na po siya ng 33. So masipag si Kabangas mga may. So ang views niya is pumalo na po ng 87,996. So nag-average po siya per vlog ng 2.6k. So ang total estimated revenue niya is pumapalo po ng $193.59. So sa day 11 nakakuha na po siyang $222. So sa day 12 243. So naging niya lang po is 21. So way below dun talaga sa minimum. Ngayon pag ginawa natin daily average ni Kabangas, nag-average lang po siya ng $20.25. Pag yan nagtuloy-tuloy hanggang sa katapusan, 20 ng 20, ang potential earnings ni Kabangas mga may is posibleng $627.75. Pag convert po natin yan sa Philippine peso, that's around 35,693.87 pesos. So not bad. Kumbaga, kahit na itanong niyo po kay Kabangas mga may, yung mga ganyang earnings is never pa po niya nakuha when it comes sa Pure Vlog po mga may. Pero kung kasamang perks, posible na nakukuha niya yung earnings. Lalo dun sa pa-challenge dun sa Team Alas. Kumbaga, lampas pa. So, pero pag Pure Vlogs, maganda na po yan na earnings. Kung consistently yan mga kuha ni Kabangas sa ads revenue, ayun, sarap po niya mga may. So, yan din ang pinapangarap natin. So, ngayon, dadako tayo sa number 6 mga may. Si Jamie Nukum TV, si Mika. So, meron siyang subscribers count na 30.1k. So nakapag-vlog na po siya ng 19. So halos one vlog a day lang si Mika. Pero ang nakuha niyang views doon is 268,900 views. So ang laki po mga may. So nag-average po siya, nag-average po siya ng 14.1k sa 19. Kada vlog po sa 19. So ang laki po mga may. So ang total estimated niya is pumapalo na po ng 403.35. Pero doon sa day 11, nakakuha na po siya ng 314. Sa day 12, 336. So, nakagain lang po siya ng $22. So, estimated revenue niya, tapos sa day 12 di ba Japan, may discrepancy kasi updated po sa atin. At meron nag-erupt na views yan si Mika doon. So, hopefully, madagdag doon sa revenue sa couple of days, sa next few days pala. So, ngayon, yung daily average ni Mika is pumapalo lang po ng $20 sa 12 days. Pag yan nagtuloy-tuloy hanggang sa katapusan, pwede siyang makakuha na earnings ng $868. So ang ganda mga may. Pag kinonvert po natin yan sa Philippine peso, that's around 49,354.48 pesos. So ang ganda po mga may, solid kasi sa Pure Vlogs pagka yan po nakuha ni Mika sa katapusan. Sabi, di ba na-interview ko rin si Mika na yun nga, tatry lang yung best. Kung makakain 3,000, mas maganda. Pero pag hindi, hanggang doon lang po kaya talaga ng itatakbo ng channel niya, maganda na po yun. Kumbaga, great opportunity at great blessing po ang mangyayari. So, anyways, dito na tayo sa number 5. Si Kasilong TV Official, si Kapitan Kasilong. So, meron siyang subscribers count na
29.2k. So nakapag-vlog na po siya ng 31. So halos 2 vlogs sa DC Kasilong. So ang views count niya po is pumapalo po ng 190,300 views. So nag-average po si Kasilong ng 6.3k per vlog dun sa 31. So total estimated revenue niya by the views is pumapalo po ng $495.75. So sa day 11, nakakuha na po siya ng 593. So kanina sa day 12, nakakuha na po siya ng 608. So ang naging niya lang po is mababa, $15. So nag-average lang po si Kasilong ng 50.67 per day dun sa 12 days. So maganda na po yan. Almost halfway na po siya sa 100 na minimum mga kamay. Pag yan nagtuloy-tuloy hanggang sa katapusan, 50.67 ng hanggang sa katapusan mga kamay, ang potential earnings ni Kasilong is around 1,570.67. So kalahati po 3,000 mga kamay. Which is pag kinonvert po natin yan sa Philippine peso, that's around 89,308.11 pesos. So not bad mga kamay. Kung dyan lang talaga ang abutin ng earnings or revenue ni Kasilong is dito sa Pachallenge si Bay Japper, ang ganda po mga kamay. So kumbaga hindi na po siya biro. So, pero syempre iniin pa rin nila na mga bet sa 3K. So kasi mas maganda yung earnings, syempre revenue na makuha din. So anyways mga kamay, tungo na tayo sa number 4. Walang iba kundi si Kuya Dang TV, si Solid Pangit. At meron siyang subscribers count na 59.5k. So nakapag-vlog na po si Kuya Dang ng 26. So ang views niya is nakakuha na po siya ng 455,000 views. So ang laki din mga kamay. So nag-average po si Kuya Dang ng 70.5k per vlog dun sa 26. So total estimated niya doon by the views is around $864.50. So sa day 11 nakakuha na po siya ng 623. So sa day 12 kanina nakakuha na siya ng 689. So nakagain po siya ng $66. So way below po dito sa $100 minimum. So nag-average po si Kuya Dang ng 57.42 a day doon sa 12 days mga kamay. Pag yan nagtuloy-tuloy hanggang sa katapusan, 57 and 57, ang pwede niyang potential earning is around $1,779.92, which is pag kinonvert po natin yan sa Philippine peso, that's around 6 digit po mga kamay na gross 101,206.06 pesos. So 6 digit ang makuha pala ni Kuya Dang sa conversion kasi tumas pong dollar. Grabe, hindi na po siya biro. At alam ko, isa rin po nag-aim si Kuya Dang na makakuha po siya ng 6 digit every month. Tinatry lang po. So hopefully ma-maintain po ni Kuya Dang at mas tumas po pong revenue niya, or hopefully makaya niya po yung 3,000 kasi meron pa po yung 17 days na natitira. At syempre sa ibang contenders na mas banda yung takbo ng revenue. So ngayon, dadako na tayo ngayon sa top 3 mga kamay. Syempre, ito yung sinasabi ko, titingnan natin kung aabot pa sila sa 3,000 o mas higit pa. So syempre, yung number 3 natin walang iba kundi si Marjorie Feliciano. So consistent siya na nasa number 3 spot. Meron siyang 12.5k na subscribers. So nakapag-vlog na po siyang 34. So masipag din mga kamay. Halos pa 3 vlogs sa din na si Marjorie. Hindi ko nang natutulog ka pa ba. So ang views count niya is pumalo na po ng 320,300. So nag-average po siya ng 9.4k dun sa 34 na vlogs. So per vlog po yun mga may. Ang total estimated revenue niya is pumapalo po ng $704.66. So yan po yung estimated revenue niya by the views. Ngayon nung day 11 nakakuha na po siya ng revenue na 869. So kanina nakakuha na po siya ng 925 sa day 12. So ang ganda po mga may, almost $1,000 kalahati pa lang. So naging niya po dun is $56. So medyo way below dun sa $100 na minimum. Ngayon nag-average po si Marjorie ng 77.08 per day sa 12 days na yun. So ang ganda mga may, konting gulong na talaga kung papasok sa $100. Ngayon, pag yan nagtuloy-tuloy, 77 and 77 hanggang sa katapusan, ang potential earnings ni Marjorie is around $2,389.58. So pag kinonvert mo natin yan sa Philippine peso, that's around 6 digit din mga may, 135,871.71 pesos. So short po sa 3,000 pero not bad po sa yung makukuha ni Marjorie.
pag yan ang po na-maintain niya. Pero pag once na nag-exert pa siya ng effort, pwede, may posible na makagraduate po siya sa 3,000. Pero as of now, yan po ang details niya. So, konti lang po ang short niya sa 3K. So, ngayon, dadako na tayo sa number 2. Walang iba kundi si si Kuya Noli Vlog. So, meron siyang subscribers count na 144K. So, nakapag-vlog na po siya ng 50 po dumamay. So, grabe. So, 3 vlogs a day si Kuya Noli minimum. So, ang views count niya po is pumalo na po ng 519,800. Grabe, 500,000 na po lampas. So, nag-average po siya per vlog ng 10.1K dun sa 51. So, ang total estimated revenue niya by the views is around $1,143.56 mga may. So, nung day 11, nakakuha na po siya ng 957. So, kanina sa day 12, nakakuha na po siya ng $1,055 based sa revenue by Japper. At ang naging niya po dun sa 1-day interval is $98. So, $2 na lang mga may alas pasok na po siya sa minimum. Ngayon si Kuya Noli nag-average po siya sa dun sa 12 days ng $87.92. So, konting kembot na talaga. Pasok na sa 100. Ngayon, pag yan nagtuloy-tuloy mga may 87 ng 87 at yan ang talagang nami-maintain ni Kuya Noli, ang potential earnings niya pagkatapos itong pa-challenge pa Japper is around $2,725.42 which is pag kinonvert natin yan sa Philippine Peso 6 digit din mga may, that's around 154,967.19 pesos. So hindi rin makagraduate si Kuya Noli, ang ganda lang maging average na, pero not bad po. Konting lang 300, almost 300 na pong kulang niya para makagraduate sa 3K at hindi na po siya biro mga earnings. Alam ko sa takbo ng channel ni Kuya Noli is I think nagre-range na siguro siya sa pasok na po sa 6 digit mga may. So yan po takbuhan talaga kasi sanay na sanay po si Kuya Noli sa vlog talaga. Grabe effort ang ginagawa niya. Grabe. Hindi ko kayang yung ginagawa nito sa pag-upload kasi sa buong sword po mami, kahit na, di ba, line up natin siya sa mga bigati ng mga vlogger siya talagang pinakamarami na ina-upload sa buong content creator na pinipicture po natin dito. Si Kuya Noli po, based sa history. Kumbaga nalaktawan niya pa si Bay Japper sa sipag sa pag-upload. So anyways, congrats kay Kuya Noli. At the same time, mamay, dadako na tayo sa number 1. Siyempre, si Kangiti. Ngayon, titingnan natin kung magkano ba talaga ang potential earnings si Kangiti dito sa pa-challenge si Japper. So, si Step Official Vlog, meron na po siyang subscribers count na 32.6K. Nakapag-vlog na po siya ng 22. So, isa siya sa pinaka mahina mag-vlog. So, kasi ang pinauna sa pinakamahina mag-vlog or mag-upload si Jamie, pangalawa po siya. Ngayon, ang views count niya is pumalo na po ng 557,000 views. Siya po ang pinakamarami na views. So, isa siya sa pinakamahina mag-upload pero siya ang pinaka number 1 sa sa views mga per vlog. So, nag-average po siya ng 25.3K per vlog dun sa 22. Grabe mga may, yun pong sinasabi ni Bay Japper na pag na-maintain nyo po correct. That's around 30 to 50,000. Halos pasok na po dun si Kangiti mga may. Ngayon, pag kinuha natin total estimated revenue ni Kangiti by the views, that's around $1,949.50 mga may. So, ang ganda mga may. Grabe. Hindi pa po yun tapos. Grabe ang lupit ni Kangiti mga may. Kasi yung RPM niya mga may, hindi na po biro. Mataas talaga. Ngayon, pag kinuha natin day 11 niya, that's around 1,576. Sa day 12 kanina, sa update ni Bay Japper, nakakuha na po siya ng 1,712. So, naging niya po is $136. So, hindi na po biro mga may. Hindi na po siya bumababa ng 100. So, pag kinuha natin daily average ni Kangiti, pumapalo po siya ng $142.67 per day doon sa 12 days na yun. Pag yan nag-continue at na-maintain niya 142 ng 142 hanggang sa katapusan, ang potential earnings niya mga may is around $4,422.67. So, ibig sabihin, graduate po. Sobra-sobra pa.
ang pwedeng makuha ni Kang Ngiti, which is pag kinonvert po natin yan sa Philippine peso, that's around 251,472.83 pesos. So grabe po mga kamay. Kumbaga yung earnings ni Kang Ngiti, that one is pure vlog po na earnings. So dito lang mga kamay talagang ini-emphasize ng kaya talagang makakuha ng maayos na revenue ng isang content creator pag once na supportahan po talaga mga kamay. Grabe, hindi po siya biro at yung sahod na yan per month, 1 month pa lang mga kamay is isa na pong pang GM na sa isang kumpanya. Grabe. At hopefully syempre nag-aim talaga si Kang Ngiti na mas lumaki pa. Kaya yun nga, mas dami pa nilang pag-upload at pag-vlog para at least mas malaking revenue makuha nila. At hopefully after ng mga kamay, syempre tapos na tayo mag-review and revenue update sa kanila at nakita niyo na po yung yung performance nila as of ngayon, August 14. Hopefully mga kamay, mas lumaki pang revenue nila kasi meron pang 17 days at syempre hopefully din mga kamay, after nitong Battle of Champions, hopefully maging consistent po sila sa pag-upload kasi alam niyo na pag once na hindi ka nag-upload may sa inyong channel is minsan nadi-derail po o nawawala po yung peak ng channel or ganda ng takbo ng channel. Okay. So nawawala pong viewers. So hopefully hindi po kayo tumigil at huwag kayong tamarin at continue lang kahit na bumaba mang views, continue lang. Pero ang lagi ko pong sinasabi sa mga content creators mga may meron talagang masasapol na isang vlog na pwedeng magpa-viral sa isang content creator. Kaya tuloy lang. Malay nyo, ang salitang lucky or chamba is just around the corner. So, yun po mga may. So, bago tayo magtapos mga may, sobrang thank you sa lahat ng nanonood at nakapanood ng ating vlogs. And reminder lang po lagi niya ni Bidogs na habal niyo pong panonood ng vlogs namin. At don't skip ads po sa lahat ng sinusuportahan niyo pong content creators. Kasi alam niyo na po na dyan po kami na ma-establish. Kita niyo naman po, pure vlogs. Ang ganda po ng tatahamin, di ba? So, paano yung mga may? See you sa next vlog po natin. Mga nakakamay.